Yan ay propaganda lamang ng nagkukontsabahang mga demonyo dyan sa Malacanang. Kakontsaba yung si Tambaluslos sa mababang kapulungan. Kaya nga handang-handa siya. At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Dahil dito sa impeachment trial na ito, sa pagdinig, no? Sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Isasambulat niya. Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. Kaado, ngayon na meron na nga itong nakumpleto na itong 24 na senador, no? Bagong ang dagdag nga itong 12 mga nanalo sa midterm elections, ay balita naman ngayon, no, yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaado, sa tingin mo dito sa komposisyon ngayon ng Senado, posible bang magtagumpay ang impeachment trial? Baga, pabor dito kay VP Sara, o magiging ito'y ano ang magiging inaasahang resulta mo dito sa issue na ito? Well, dito sa lumabas na komposisyon ng Senado, 5 dito ang nagwagi na inendorso ni Sara Duterte at ng kanyang ama. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Marcoleta, nandyan si Amy Marcos, nandyan si Camille Villar. 5 yan. Now, may nagsasabi na nakakuha rin daw ng 5 ang administrasyon. Hindi ako masyadong sigurado dyan. Dahil sa 5 ng administrasyon, 2 lamang dyan na magpapakatuta sa administrasyon. Si Erwin Tulfo, na inihahanda nilang kampanya ng mga Amerikano para sa 2028 elections, puno. At si Lito Lapid, na wala namang paninindigan yan, no? Pero yung 3 na nahalal dyan, no? Si Tito Soto, si Ping Lacson, at pangatlo si Pia Cayetano, have proven in the past na sila ay independent senators. Hindi sila partido. They are not partisan, no? At yung, makikita nyo sa analysis ko, 5 kay Duterte, 2 lamang kay Marcos, 3 independiente, at 2 sa Liberal Party, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Sa komposisyon na ito, pag dinagdag mo yung nandoon na, katulad ni na Robin Padilla, ni Alan Cayetano, ay para sa akin, no, si Mark Villar, no, nakakasyang na ang Duterte kung yan ay makakarating, Jane, sa botohan para i-convict ang Vice President. Pero sa pananaw ko, malayo pang pag-usapan yun Dahil yung proseso ay questionable sa pamamagitan pag hinalintulad mo sa ating konstitusyon. Unang-una, sinasabi ng konstitusyon na pag may dinulog na reklamo, hindi na pwede magdulog ng iba pa until after 1 year. Yung sinumite ng mababang kapulungan ay hindi lamang pangalawa, hindi lamang pangatlo, kundi pang-4 na reklamo na sila mismo ang nagkuntsa-kuntsaba doon, nagpalitan ng kwarta at pork barrel, at minadali nila ang proseso at diniretso nila sa Senado. So dapat, kung talagang i-impeach si Sara on the basis of this 4th complaint, ay dapat maghintay pa sila ng 2029, 2030. So yun, hindi yung unang reklamo ang idinulog. Questionable. Pangalawa, may nasasaad sa ating saligang batas na ang giya ng bawat Congress, ang business ng bawat Congress,
ang liderato ng bawat Congress, ang agenda ng bawat Congress, at ang termino ng bawat Congress at mga regulasyon ng bawat Congress ay nagte-terminate at the end of the session. Ito ay sinumite sa 19th Congress. Sa makatuwid, malinis na malinis dapat yung 20th Congress na magsisimula. Ngayon sa bagong komposisyon ng Senado, ano napipinto? Ang nakikita ko dyan, mag-i-elect sila ng bagong Senate President, mag-a-adapt sila ng bagong rules, mag-agenda sila ng mga bagong priorities. Di dapat dyan din inisumite ang impeachment case ni Sara. So yan ay double whammy na kailangan ay hakbangan ng isang impeachment trial bago pa man mapunta doon sa kung boboto sa conviction o hindi boboto sa conviction. Para sa iyo, nakikita mo na may enough na number si VP Sara sa Senado para hindi magtagumpay itong impeachment trial laban po sa kanya? Ayun na nga may pang-apat pa nga konsiderasyon Ikinakalat nilang propaganda na pagka si Sara ay nakonvict, hindi na siya pwedeng tumakbo sa gobyerno. Ito po ay malaking kabaligtaran. Walang jurisprudence po yan. You are only impeached for the position that you have been elected and impeachable for. So, hindi na siya pwedeng tumakbo Vice President. Pero, pwede pa ba siyang tumakbong senador? Pwede pa ba siyang tumakbong congressman? Pwede pa ba siyang tumakbong mayor o barangay chairman? Pwede pa ba siyang tumakbong pangulo? Wala sa batas, wala sa konstitusyon na hindi siya pwedeng tumakbo pagkapangulo. Yan ay propaganda lamang ng nagkukontsabahang mga demonyo dyan sa Malacanang, kakontsaba yung si Tambaluslos sa mababang kapulungan. So, malayong-malayo ang ating pangalawang Pangulo. Kaya nga handang-handa siya. At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Dahil dito sa impeachment trial na ito, sa pagdinig, sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Isasambulat niya. Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. At ang momentum, kung titignan ninyo, ang momentum sa survey, ang momentum sa eleksyon, wala, hindi hawak ni Bongbong Marcos ang the present situation. Wala sa kanya ang momentum ng public opinion. Lahat na kay Tatay Digong, lahat na kay Sara Duterte. Kaya ito ay welcome because meron na ngayong nagpaplano na pagpasok ng 20th Congress ay sasampahan sa 20th Congress ng mga dati nang nag-impeach kay Comelec Chairman Andres at kung sino-sino pa involved din sa mga impeachment ni Erap. Nagkakaisa na sila. At ngayon pa man, as we speak, they are already ready the impeachment complaint against the President himself. For I think, sa huling meeting na naatindan ko, ay siyam na impeachable offenses na kasukdulan. At tandaan niyo dito kay Sara Duterte, 125 milyones lamang na confidential fund ang pwede nitong ma-impeach siya. Pero nakakalimutan na nila na ito ay confidential fund, hindi ng Vice President, kundi ng Presidente. Kaya ito ay may bust ng Presidente. At buo ang sertifikasyon ng Commission on Audit na malinis ang audit na naganap in favor of our Vice President as Secretary of Education. So ayan mga kababayan, buong tapang po na sinabi ni Kaado Paglinawan na sa pamamagitan nitong impeachment trial ni VP Sara Duterte ay aalingasaw itong baho ni President Marcos, mga kababayan. Pati itong mga posibleng senador na kakampi dito kay Vice President Sara Duterte ay pinangalanan po ni
Kaado at maging dito sa administrasyon na senador na magiging tuta daw ni PBBM mga kababayan ay itong si Senador Lito Lapid at si Senador Erwin Tulfo. Itong dalawang ito ang magiging tuta daw or sunod-sunuran kay PBBM mga kababayan according dito kay Kaado Paglinawan. At ito naman si Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson at si Senadora Pia Cayetano ay magiging independent daw po sila mga kababayan, no? Tungkol dito sa impeachment kay VP Sara at sureball na meron ng 9 senators na makukuha si VP Sara kung halimbawa aabot doon sa puntong magbubutuhan for conviction or acquittal itong si VP Sara mga kabayan. Meron na siyang siyam. Ayan sila Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla at itong sila Senator Mark Villar, no? At pati itong si Senadora Camille Villar ay kakampi dito kay VP Sara kasi isa rin to sa inendorso ni VP Sara nung nakarang eleksyon kasama si Senadora Amy Marcos mga kababayan. At itong si kapatid niya, no, si Senador Mark Villar at si Jingo Estrada baka posibleng makuha ni VP Sara to mga kababayan, no? At kasi inendorso rin naman siya dati nung 2022 election. Pati na rin ito si Win Gatchalian at alala ko si VP Sara dito ay nag-endorso rin mga kababayan, no, para iboto itong si Win Gatchalian. At isa pang pasabog mga kababayan ni Kaado Paglinawan na ngayong 28th Congress pala ay meron na nakaabang naka-line up na mga impeachment complaint laban dito kay President Marcos mga kababayan. So matatandaan natin na yung mga nakaraang linggo ang Duterte Youth Party List ay naghain na po or nag-attempt na po sila na mag-file ng impeachment doon sa lower house, pero unfortunately hindi po siya na-receive, no, ng Secretary General kasi wala daw po doon si Secgen Velasco mga kababayan. Pero ngayong 28th Congress meron daw po nakausap itong si Kaado Paglinawan bukod pa doon sa Duterte Party List mga kababayan, or Duterte Youth Party List. Meron daw grupo na maghahain ng impeachment laban kay President Marcos. Ito po yung grupo na nag-file dati ng impeachment laban kay COMELEC Chairman na Andy Bautista mga kababayan. Kaya itong si VP Sara Duterte ay confident naman dito sa kanyang trial mga kababayan, no, or sa impeachment trial kasi unang-una kaya naman daw po niyang depensahan, no, yung mga argumento, yung mga paratang sa kanya na confidential funds, no, yun po yung articles of impeachment niya, yung paratang sa kanya yung pagwaldas daw niya nung confidential funds. At ito yung pagkakataon na maipaliwanag ni VP Sara Duterte ang kanyang side mga kabayan. At dahil dito nga po ay aalingasaw daw po ngayong baho ng administrasyon mga kababayan. At ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa mga pasabog, matinding pasabog ni Kaado Paglinawan tungkol dito sa impeachment ni VP Sara at maging dito sa Malacanang mga kababayan, no, itong napipintong mga impeachment complaint na ihahain versus dito kay President Marcos Jr. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.